Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang ride sa karnabal sa San Jacinto, Pangasinan na diskaril. Mga sakay nito, kamusta kaya? Iba't ibang pasyalan sa Baguio City, dinagsa ng mga turista ngayong araw ng Pasko. Presyo ng ilang paputok, tumaas na ilang araw bago ang bagong taon. At fireworks display at iba't ibang pagdiriwang ng Pasko, tunghayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga Katoliko dumagsa sa Christmas Eve Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Narito ang report ni Joel Fernandez. Dumagsa ang mananampalatayang Katoliko sa Christmas Eve Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Bago ang misa, isinagawa ang panunuluyan, isang dula tungkol sa paghahanap ng matutuluyan ni na Virgin Mary at St. Joseph mula sa Nazareth patungong Bethlehem. Ilang kabataan ang lumahok sa pagtatanghal upang maipakita ang pinagdaanan ng mag-asawa bago isilang si Hesukristo. Ito ang misa, tapos kunting handa lang, salo-salo lang. Kunti lang, hindi naman masyadong magaro. Sana malasog kaming lahat. No? Tapos dito lang, doon din sabay natin yung magkasama, walang gulo. Tapos malayo kami sasakit. Pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang Christmas Eve Mass. Sa kanyang homily, binigyang diin ng Arsobispo ang totoong kahulugan ng Pasko, kung saan nagkatawang tao si Jesus para sa sanlibutan. Kailangan nating alagaan ang katawan ng tao. Halimbawa, dahil minahal tayo ng Diyos, ang tunay na nagmamahal ay hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling, sapagkat yung pagnanakaw, pagsisinungaling, panloloko sa kapwa-tao ay taliwas sa mensahe ng Pasko. Napuno naman ng saya ang pagsalubong ng Pasko ng mag-anak na Lopez sa Kalasyaw, Pangasinan. Bukod sa simpleng salo-salo, enjoy rin ang mga bata sa mga inihandang palaro. At syempre, buhay na buhay pa rin ang tradisyon na palitan ng aginaldo, kung saan bawat miyembro ng pamilya ay nakatanggap ng regalo. Isa raw ito sa ipinagpapasalamat ng balikbayan at seafarer na si Raul Lopez, ang magdiwang ng Pasko kasama ang buong pamilya. Being a seafarer, ito ang pinakamaligayang pagkakataon para sa amin, mga seafarers, kasi nga I will spend my Christmas to my family, di ba? Or even New Year. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Pasko sa Baguio City, masayang sinalubong sa pamamagitan ng kaliwat kanang fireworks display. Silipin sa report ni Sandy Salvacio. Kung nasa Baguio ka ngayong holiday season, must stop ang Christmas Bazaar sa Rose Garden ng Burnham Park. Pila-pila ang mga customer sa bazaar. But wait, hindi lang mga tiyan ang mabubusog dito, kundi pati na rin ang mga mata dahil sa kaliwat ka ng showstopper performances. Ang mga bata, excited na nakipaglaro at nakipag-selfie sa mga life-size mascots. Ang ilan, nagkaroon ng early handaan habang hinihintay ang pagsalubong sa Pasko kagabi. Alam mo ma'am, itong Pasko, ito ang pinakahihintay ng maraming tao. Dahil para sa akin din lang ma'am, nafe-feel ko may unity, may love, may pag-asa sa buhay ng tao. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, nakulayan ang kalangitan ng kaliwat ka ng fireworks display. Sa gitna ng masayang pamamasyal sa Baguio, nasusubok daw ang pasensya ng mga motorista, hindi lang sa traffic, kundi sa paghahanap ng paradahan. Wala pang alas 7 ng umaga kanina, punuan na ang ilang paradahan. Medyo mahirap ngayon. Dati naman pupunta kami, makakapark naman kami diretso eh. Ngayon lang, siguro dahil Christmas ya. Walking city naman daw ang Baguio, kaya payo ng PNP na hanggat maaari
ay iwan na lang ang mga sasakyan sa bahay o tinutuluyang lugar para hindi magahol sa oras. Matapos ang pagdiriwang ng Pasko, hindi na iwasan ang mga nagkalat na basura sa syudad. Nililinis naman ito agad ng mga volunteer street sweeper. Nakakapagod, ma'am. Kaya lang trabaho po kasi. Nauna nang inabiso ng lokal na pamahalaan sa mga bisita na maging responsable pagdating sa pagtatapon ng basura. Dahil sa mas maraming volume ng basura ngayong holiday, halos oras-oras na bumabalik ang garbage truck ng LGU para mangolekta ng basura sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Labindalawang katao ang sugatan matapos magkaaberya at masira ang sinasakyang amusement ride sa San Jacinto, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Kuha ang video na ito ilang sandali bago magkaberi at masira ang sinasakyang amusement ride na ito sa San Jacinto, Pangasinan. Masaya at kita nag-e-enjoy ang mga sakay ng amusement ride. Pero makalipas ang ilang sandali, nabalot ng takot at pangambang lugar ng masira at bumigay ang amusement ride. Makikitang nakahiga na sa sahig ang ilang sakay. Rumisponde agad ang mga pulis, kasunod ang ambulansya na nagsakay sa mga nasugatan sa insidente. Sa investigasyon ng pulisya, 30 ang sakay ng amusement ride, 12 sa kanilang dinala sa ospital. Nag-collapse nga siya sa gitna, bumigay yung welding niya sa gitna, nabali. Hindi naman siya bumagsak, however, sumadsad siya nung nag-collapse siya. Isa sa mga sakay ng nasirang amusement ride, ang 19 anyos na si Lisa, hindi tuloy na pangalan. Trabahador siya sa mismong peryahan. Nagtamo siya ng sugat at pasa sa katawan pero hindi na siya dinala sa ospital. Hindi raw niya naisip na masisira ang amusement ride dahil lagi naman daw dumadaan sa inspeksyon bago ang operasyon. Nung pangalawa po, pababa po, saka po siya nasira. Naano po sa gitna, talagang nasadya po. Nadaganan po yung mga bata dito sa bandang gitna. Isa rin sa mga sugatan ng 11 taong gulang na anak ni Aling Jessa na kasama sa mga dinala sa ospital. Hiling niya na sana'y matulungan sila ng may-ari ng peryahan sa pagpagamot sa kanyang anak na nakararanas ngayon ng pananakit ng dibdib. Masakit daw dito niya, madam. Naipit daw kasi sila sa yung nila dito, chest nila dito. Siyempre may nararamdaman sila, madam. Gusto namin sana sagutin yung mga opo, madam. Ayon sa pamunuan ng San Jacinto Police Station, nangako ng tulong pinansyal ang operator ng amusement ride. Sa ngayon, pansamantalang sinuspende ang operasyon ng peryahan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang operator ng amusement ride. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga residente at bakasyonista, extended ang selebrasyon ng Pasko sa ilang baybayin sa Pangasinan. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Merry Christmas, Chris! Merry Christmas, mga kapuso! Ngayong araw po ng Pasko ay piniliho ng ilan sa ating mga kapuso na ipagdiwang ang Christmas kasama ang kanilang pamilya dito sa may Tondaligan Beach sa Dagupan City. Matapos ang masayang pagsalubong ng Pasko ng pamilya Padre mula sa Gimba Nueva Ecija kagabi, tumulak sila sa Pangasinan ngayong araw. First stop nila ang Minor Basilica ng Manawag kung saan nag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Panginoon ng mag-anak. Mula sa Manawag, dumiretso na sila sa Tondaligan Beach sa Dagupan City at dito ipinagpatuloy ang selebrasyon ng Pasko. Para ma-relax naman. Masaya naman po. At least nakompleto po yung mga pamilya. Sa Tondaligan Beach din nag-celebrate ng Christmas ang pamilya Bonoobra. Taon-taon daw silang namamasya sa dagat tuwing Pasko. Iba rin naman, masaya pag kompleto. Dahil sa dagsa ng mga beachgoer, nag-deploy ng karagdagang pulis sa lugar upang matiyak ang seguridad ng mga bisita. Na rin kami sa Coast Guard at sa iba maritime unit natin para tumulong doon sa dagat na magbantay po. And nakakuan po yung puso natin. Meron pong lifeguard doon sa Tondaligan na naka-stay po doon. Sa Binmali, Pangasinan, dagsari ng mga naliligo sa dagat ngayong Pasko. May mga nakaantabay na lifeguard sa lugar. Nakamonitor din ng PCG sa lugar. Bawal maligo mga beachgoer na nakainom ng alak.
Chris, sa mga oras nga na ito ay dagsa pa rin yung mga beachgoers dito sa May Tondaligan Beach. Tuloy-tuloy yung ginagawang pag-iikot ng BCPO para matiyak yung safety ng mga beachgoers. And actually, kanina lamang Chris ay nag-iikot ang BCPO para abisuhan yung mga beachgoers na until 5 p.m. lamang pwedeng mag-swimming sa May Tondaligan Beach at pinapaahon na nga yung mga beachgoers since medyo tumataas na rin at lumalakas na rin yung alon sa baybayin. Samantala, pwede pa namang mag-stay o mag-extend ng stay dito nga sa May Tondaligan Beach. Mag-stay na lamang sila sa kanilang mga cottage or sa mga tent at i-enjoy ang ganda ng Tondaligan Beach. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Mga kapuso, maaliwala sa panahon ang inaasahan ngayong Pasko at sa mga susunod na araw, pero posible pa rin ang ulan. Patuloy na umiiral ang northeast monsoon o amihan sa halos buong Luzon. Easterlies o mainit na hangin naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng matinding buhos ng ulan sa Babuyan Group of Islands, pati na rin sa bahagi ng Apayao at Cagayan. Kaya maging alerto sa banta ng baha at landslide. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Patuloy naman na nagpapakawala ng tubig ang iba't ibang water reservoir sa Hilagang Luzon. Tig-isang gate ang nakabukas sa Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Bahagya ring tumaas ang antas ng tubig sa Ipo Dam kung saan bukas din ang isang gate nito. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Aabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay Tampak Uni, Gimban, Nueva Ecija, madaling araw kahapon. Arestado ang 42 anyos na sospek na tubong Bulacan na kabilang sa listahan ng mga high-value individual ng PNP. Huli rin ang kasama niyang 26 anyos na residente rin ng Bulacan. Bukod sa illegal na droga, nakuhanan din ng caliber 45 na baril ang mga sospek. Nabawi rin ang budol money na ginamit sa transaksyon. Wala pang pahayag ang mga sospek na maharap sa kaukulang kaso. Samantala, nagsimula ng magukay ang barko na pansamantalang mananatili sa dagat upang matanggal ang mga nakabarang material o buhangin na nakakaantala sa daloy ng tubig mula ilog papuntang dagat sa Lingayen, Pangasinan. Bahagi ito ng River Rehabilitation and Flood Mitigation Project ng provincial government na ang pangunahing layunin ay bigyan ng solusyon ang problema sa pagbaha sa lalawigan. Ang proyekto ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga technical working group tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau at ng Department of Public Works and Highways. Iba't ibang pasyalan sa Baguio City. Dinagsa ng mga turista ngayong araw ng Pasko. At mula sa Baguio City, makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, paminsan-minsan ay nakararanas tayo ng pag-ambon dito sa Baguio City. Ngunit hindi ito nagiging hadlang para sa mga bakasyonista para mamasyal dito sa City of Pines. Kanya-kanyang ganap at gimmick ang ilang bakasyonista sa Baguio ngayong Pasko. Mag-aalas 7 pa lang kaninang umaga, dagsana ang mga tao sa Burnham Park. Sinusulit ang bawat sandali. At dahil trip ng ilan na mag-joyride, mag-relax at lumayo muna sa dagsa ng maraming tao sa Central Business District, suwak sa kanilang bucket list ang lugar na ito. Kung pasyalan din lang ang pag-uusapan, dito pa lang sa Barangay Irisan, Baguio City ay matatagpuan na ang isa sa mga tanyag na pasyalan dahil sa kakaiba nitong Windsor Castle themed na pagkakadisenyo ng Batong Palasyo.
Mistulang nasa medieval era ng pelikula ang dating ng lugar, ang ilang mga bumisita na mangha sa kakaibang arkitekto ng lugar na hindi basta-bastang makikita sa Pilipinas. In fairness, mas maganda siya in real life rather than sa social media po. May mga picture-perfect na kuweba, estatwa at view deck kung saan maaari raw matsyempohan ang Sea of Clouds tuwing umaga at hapon. Parang inspiration ng father ko is nung pumunta siya sa Windsor Castle year 2022. Nakita niya na parang yung similar sa riprap ng mga taga Cordillera, kaya naisip niya na dun i-adapt itong castle na ginawa niya. Bagamat hindi pa full blast ang operasyon ng pasyalan, mabilis daw itong pumatok sa mga tao. Ang mismong highlight is itong castle mismo kasi yun yung kakaiba na mai-feature nito kasi yung handmade na mga bato. Bukas ang pasyalan mula 6 a.m. hanggang 7 p.m. Dinadagsa rin ang ilan pang tourist spot sa Baguio tulad ng Ride Park, kung saan binabalikan ang horseback riding. Gayon din ang The Mansion at ang reflection pool na matatagpuan din sa mismong tapat nito. Chris, patuloy pa rin na dumarami ang bilang ng mga turista dito sa Ride Park. Isa rin kasi sa mga binibisita nila na malapit dito ay ang The Mansion na magbubukas hanggang alas 8 ng gabi ngayon. Yan muna ang mga latest mula rito sa Baguio City. Happy holidays sa inyo dyan, Chris. Maraming salamat at happy holidays, Sandy Salvacio. Samantala, presyo ng mga paputok na kwitis at sawa tumaas ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Sundan sa report ni CJ Turida. Maagang bumili ng paputok ang 19 anyos na si John Michael, residente ng barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Ilang piraso ng 3-star ang kanyang binili na gagamitin daw niya sa pagsalubong ng bagong taon. Batid daw ni John Michael ang peligro sa paggamit ng paputok, pero alam daw niya ang gagawin upang makaiwas sa anumang insidente. Huwag sindihan sa kamay. Tapos huwag itapon kung saan-saan. Ayon sa mga negosyante ng paputok na nakahilera na sa firecracker zone ng bayan, tumaas ang presyo ng kwitis ngayong taon kumpara sa presyo nito noong nakaraang taon. Ang dating 10 pesos na kada piraso ng kwitis, mabibili na sa 15 pesos ngayon. Tumaas din ang 1,000 rounds na sawa mula sa 1,000 piso noong nakaraang taon, mabibili na sa 1,500 pesos ngayon. Posible pa raw na tataas ang presyo habang papalapit ang bagong taon. Tumas daw po yung mga materials na ginagamit tulad po ng mga pulbura, ganun po. Tsaka medyo nagkakakulangan ng stocks na po ngayon. Wala namang paggalaw sa mga presyo ng pailaw o fireworks. Kumpleto sa dokumento ang mga negosyante ng paputok. Nakatutok din ang mga pulis sa sitwasyon sa lugar. Bukod sa fire extinguisher, buhangin at tubig, nagkalat din ang mga karatulang no smoking, no testing sa firecracker zone upang makaiwas sa insidente ng sunog. Yung sa distancing, medyo malaki po yung spacing namin. Tsaka syempre lahat po ng mga fire vendors, dumaan po kami sa seminar po. Tiniyak ng mga negosyante na wala silang ibinibentang ipinagbabawal na paputok. Dahil pag nagkabistuhan, tatanggalan sila ng permit at hindi na makapagbebenta sa susunod na taon. Bawal din bumili ng paputok ang mga menor de edad. Bukod sa PNP, mahigpit din na nakamonitor ang BFP sa firecracker zone. Hanggat maaari, iwasan yung paputok po talaga dahil ito'y maliit man o malaki, ito po'y sanhi ng sunog. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang misa sa St. Peter's Basilica sa Vatican City para sa bispiras ng Pasko. Sa sermon ng Santo Papa, sinabi niyang dapat maging aral sa mga deboto kung paano ipinanganak sa sabsaban si Jesus dahil walang kwarto sa pinuntahan nilang lugar. Paalala daw ito na ang pagtanggi na tumulong sa mga mahirap at dayuhan ay katumbas ng pagtanggi sa Diyos. Ito ang unang Pasko ni Pope Leo XIV matapos mapiling Santo Papa nitong Mayo. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Oplan iwas sunog ng BFP, pinaigting ngayong holiday season. Narito ang report. Maagang lumargang isang bumbero ng Kalasyaw Fire Station para sa kanilang fire truck visibility at public address na bahagi ng kanilang Oplan paalala iwas paputok ngayong holiday season. Sinusuyod ang bawat barangay sa bayan upang paalalahanan ng publiko upang makaiwas sa insidente ng sunog. Pinaalalanan din po natin yung mga businessmen na magkaroon sila ng fire suppression equipment. Isa sa mga binabantayan ng BFP ang mga business establishment, lalo ng mga gasolinahan. Pero handa naman daw mga establishmento sa anumang insidente ng sunog. Kompleto raw sila sa gamit na pamatay sunog. Nagtitrain din po kami. Lagi po namin pinibriefing yung ating mga PFA, kung ano pong dapat gawin, yung alarm, yung safety. Nakatutok din ng BFP sa firecracker zone sa bayan. Laging nakaredy po yung tubig, tsaka buhangin, tsaka po yung mga naninigarilyo, pinapalayo namin pag malapit sa pwesto namin. Sa Mangaldan, Pangasinan, maaga rin nag-ikot ngayong Pasko ang BFP para palalahanan ng publiko. Kasabay ng selebrasyon ng Pasko ang pamamasyal ng ilang mag-anak. Mahalaga raw na ligtas sa sunog ang mga kabahayan ngayong holiday season. During celebration po ng ganito, wag po nating iwan o pabayaan po yung mga kitchen appliances mo natin or yung mga iniluluto po. Kasi pwede po maging dahilan po ng mga mapaminsalang sunog po. Ang pamilya Petras maagang umalis para magsimba ngayong araw. Bago umalis ng bahay, tiniyak nilang nakapatay o naka-switch off ang lahat ng mga appliance para iwas sunog. Po, napakaganda pong paalala pa po sa amin kasi po katulad po ngayon, nagsimba po kami, wala maiiwan sa bahay. Para po safe po, para sa bagong taon po. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Naantala ang Christmas party celebration ng isang klase sa Malolos, Bulacan. Dahil yan sa balitang unexpected but well appreciated. And the class goes wild. Deserved na reaksyon dahil licensed professional teacher na si Angelica Hasinas. Ang kanilang Ma'am Jel. Isa siya sa mahigit 57,000 secondary teacher passers ng mga nagdaang LEPT. Nagpapalaro ng party games doon si Ma'am Jel at di niya inakalang siya ang mag-uwi ng priceless na premyo. Wala raw siyang oras na mag-review dahil sabay ang paghahanda sa exam sa pagpa-part-time teacher niya. Batay sa batas, pwedeng mag-hire ng bagong graduate bilang teacher at bibigyan sila ng hanggang 5 taon para makakuha ng lisensya. Ngayon, certified teacher niya si Ma'am Jel. Ang video na yan may more than 1.8 million views na. Matapos ang ilang araw na surveillance ng pinagsanib na puwersa ng Cabanatuan City Police at Nueva Ecija Police, naaresto ang 33 anyos na lalaki sa kanyang tinutuluyan sa Nueva Vizcaya noong Biyernes. Ang lalaking driver ng SUV naka-hit and run sa isang tricycle sa barangay Kaalibangbangan, Cabanatuan City gabi noong December 9. Sugatan ng driver at 2 pasahero nito. Natunto ng driver ng SUV sa tulong ng mga CCTV footage na nakalap ng PNP. Napag-alaman na residente ng barangay Pamaldan, Cabanatuan City ang driver at nagtatrabaho sa Nueva Vizcaya. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang naarestong driver. Fun-filled at exciting ang pagsalubong sa bagong taon sa Kapuso Countdown to 2026. Kabilang sa mga aabangan ang Kapuso stars na sila Julian San Jose, Rayber Cruz, Christian Bautista, Rocco Nasino at Kailin Alcantara. Pati na sina Sangre Faith da Silva at Angel Garjan. Present din ang ex-PBB housemates na sila Will Ashley, AZ Martinez, Charlie Fleming, Josh Ford at Vince Maristela. Together with Collab 2.0 ex-housemates na sila Marco Masa, Wynona Collings, Lee Victor at Eliza Borromeo. All-out performances din ang ihahatid ng ilang stars ng Kapuso Dance and Singing Competitions. It's gonna be a grand salubong kasama rin si Miss Grand International 2026 Emma Tiglao. May special participation pa ang K-pop group na Ahok.
sa December 31 na yan till past midnight sa SM MOA Seaside Boulevard. Mga kapuso, libre po ang admission. Sa mga team bahay, mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2026 sa GMA Network at official Kapuso online platforms. Pasko, masaya at buong pag-asang ipinagdiwang sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Tunghayan sa report. Dinagsa ng daan-daang deboto ang Christmas Eve Mass sa Immaculate Conception Parish Church sa Guagua, Pampanga. Sa dami ng tao, umabot hanggang labas ng simbahan ang mga deboto at nakilahok sa misa gamit ang extended projector. Sentro ng homily ang pagninilay kung paano nagiging tunay na bituin ng bawat tahanan si Jesus sa panahon ng Kapaskuhan. May paandar ang magkakaanak sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija sa kanilang selebrasyon ng Pasko. Lahat ng dumalo nagsuot ng kulay pulang damit na pampaswerte raw sa Pasko. Bukod sa pagdiriwang ng Pasko, nagsilbing family reunion na rin ang aktibidad. Bukod sa masasarap na pagkain, nagkaroon din ng palitan ng aginaldo na isa sa mga tradisyon ng Paskong Pinoy. Anlikainan, kantahan at kwentuhan naman ang naging selebrasyon ng Pasko ng ilang pamilya sa Isabela. Masayang nagbanding ang magkakaanak na sinimulan pa kahapon hanggang ngayong araw mismo ng Pasko. Namasyal din ang ilan na bahagi ng kanilang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Simpleng ipinagdiwan ng ilang pamilya sa Lawag City, Ilocos Norte ang Pasko, pero hindi nawala ang salo-salo sa Noche Buena. May ilang pamilya rin na naghanda ng lechon na superstar sa hapag tuwing may selebrasyon. Nagsilbi ring family reunion ang pagdiriwang ng Pasko. CJ Torida, One North Central Luzon. Ano Christmas wish mo? Dati mga kurakot, para makulong na. Para maka-New Year hira sa kulungan. Basta ang maganda, basta palagi malakas ang katawan. Wish ko gusto ko makapunta sa langit. Sa langit. Pero babalik ka, mama. Of course. Nagugulat ako. Ano yung tricycle ko maging 4 wheels? Merry Christmas mga kapuso! Samantala, 7 days na lang, bagong taon na. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.